SGA, tinapatan si Wilt Chamberlain sa pinakamahabang 20-point streak. LA Clippers, umangat sa 8th seed at Seth Curry, nagsalita na sa pagbabalik. Tinawag ni Kerr na isa sa best shooter sa liga. Mula sa mga daliri ni Shai Gilgeous-Alexander, tinalo ng Oklahoma City Thunder ang Denver Nuggets ngayong araw sa Paycom Center. Ipinukol ni SGA ang isang 26-foot step-back 3-pointer na may natitirang 2 segundo upang ibigay ang panalo sa OKC. Ito ang ika-51 win ng Thunder ngayong season na nagpalaki sa kanilang lamang sa tuktok ng Western Conference sa 3 laro. Pinangunahan ni Gilgeous-Alexander ang team na may 35 points at 15 assists para sa OKC. Nagkaroon naman ng career night si Jalen Williams na umiscore ng 29 points at kumuha ng 12 rebounds habang nakakapasok ng 7 3-pointers. Matapos makaliban sa 20 games dahil sa iba't ibang injury, ipinakita ng breakout star guard ng Thunder na si Ajay Mitchell na wala siyang kalawang sa kanyang pagbabalik. Agad niyang nabago ang takbo ng laro sa sandaling pumasok siya sa court laban sa Nuggets. Sa loob ng 29 minutes, umiscore si Mitchell ng 24 points at nagdagdag ng 3 assists at 1 steal. Nag-shoot siya ng epektibo 56.3% mula sa field at nagtala ng plus 11 sa araw na iyon. Na-miss ng Thunder ang tuloy-tuloy na gravity o impact na dala ni Mitchell sa opensa habang siya'y wala. Ipinakita ng Belgian guard sa Paycom Center kung sino talaga siya. Sa pag-atake sa bawat defensive mismatch at pagdaan sa mga lane ng depensa, nabawasan niya ang isang double-digit lead ng kalaban hanggang 3 puntos lamang. Mula sa bench, nakagawa siya ng 10 points sa first quarter. Dala ang momentum na iyon sa buong laro. Nagpakita ng matatag na pagbabalik ang produkto ng UC Santa Barbara Gauchos men's basketball. Samantala, dahil sa kanyang matinding consistency sa buong career, nakapasok na rin sa record book si SGA. Nakapagtala siya ng 20 o higit pang puntos sa ika 126 consecutive games ngayong araw, nakatay ng record ng Wilt Chamberlain sa National Basketball Association. Halos nasa lahat ng bahagi ng court siya sa buong laro. Pinipilit ang depensa na mag-double team at patuloy na umatake sa rim. Nagtala siya ng 35 points, 9 rebounds at 15 assists habang nag-shoot ng 14 of 21 mula sa field. Malaki ang naging papel niya sa pagsasara ng laro sa clutch moments kung saan nakagawa siya ng 10 points sa huling quarter. Tinapos niya ang makasaysayang araw sa isang game-winning step-back 3-pointer na may 2 segundo na lang sa orasan na nagbigay sa kanila ng 3 puntos na panalo sa isang kapanapanabik na laban. Sa araw na wala ang 2 big men na sina Chet Holmgren at Isaiah Hartenstein at kaharap ang superstar na si Nikola Jokic, kinailangan ng OKC na umangat ang laro ni Jalen Williams at ginawa niya ito ng napakalaki. Umiskor si Williams ng 29 points at 12 rebounds habang naipasok ang 7 sa kanyang 11 3-point attempts. Ang 7 3-pointers na iyon ay bagong career high para sa former player ng Arkansas Razorbacks men's basketball. Binantayan ni Williams si Jokic sa buong laro at pinahirapan ang kanyang trabaho hanggang sa magsimulang magdomina ang MVP candidate sa 4th quarter. Ang mga ganitong performance ang dahilan kung bakit nagpasya ang Oklahoma City na palawigin ang kontrata ni Williams nitong off-season. Sa sumunod na balita naman, sa naging laban ng Los Angeles Clippers at New York Knicks, ipinakita ng Clippers ang kanilang lakas at determinasyon matapos nilang talunin ang Knicks sa score na 126-118 sa isang kapanapanabik na laro sa NBA regular season. Sa laban na ito, malinaw na namukod tangi ang kanilang superstar na si Kawhi Leonard na siyang naging pangunahing dahilan ng tagumpay ng kanilang team. Siya ay nagtala ng 29 points, 7 rebounds at 8 assists na nagpakita ng kanyang pagiging all-around player at leader sa loob ng court. Dahil sa kanyang mahusay na performance, nagawa ng Clippers na kontrolin ang daloy ng laro lalo na sa mga kritikal na sandali ng ika-4 na quarter. Bukod kay Leonard, malaki rin ang naging ambag ng ibang players ng Clippers tulad ni Benedict Mathurin na nagdagdag ng 28 points mula sa bench, pati na rin si Darius Garland na nagkaroon ng mahalagang kontribusyon sa opensa ng team. Ang kanilang kombinasyon ng scoring at teamwork ang naging susi upang mapigilan ang pagbabalik ng Knicks sa huling bahagi ng laro. Sa panig naman ng Knicks, nanguna si Karl Anthony Towns na nagtala ng 35 points,
12 rebounds at 7 assists, habang nagdagdag naman si Jalen Brunson ng 28 points. Sa kabila ng kanilang magandang shooting performance, hindi pa rin nila nagawang lampasan ang solidong depensa at opensa ng Clippers. Mahalaga ang panalo ng Clippers dahil umabot sila sa .500 record matapos ang mahirap na simula ng season. Dahil dito, nananatili silang kompetitibo sa Western Conference, lalo na sa Pacific Division laban sa Lakers, Suns at Warriors. Dahil halos magkapareho ang record ng Clippers at Warriors, bawat panalo ay mahalaga para sa kanilang tsansang makapasok sa playoffs o play-in tournament. Ipinakita rin ng laro kung gaano kahalaga si Leonard sa team dahil sa kanyang leadership at kakayahang gumawa ng puntos na maaaring makatulong sa Clippers na umangat pa sa standings kung magpapatuloy ang kanilang magandang performance. Sa huling balita, ang tanging magandang nangyari sa pagkatalo ng Golden State Warriors laban sa Utah Jazz ay ang pagbabalik ni Seth Curry sa laro mula pa noong unang bahagi ng Disyembre. Siya ay mas batang kapatid at mahusay na 3-point shooter ni Steph, ay nakaligtaan ng 40 games dahil sa pinsala sa sciatic nerve. Sa limitadong 12 minutes ng paglalaro, nakagawa siya ng 13 points, kabilang ang 2 3-pointers. Ikinuwento niya na napakasarap sa pakiramdam ang makabalik sa court matapos ang mahaba at mahirap na rehabilitasyon, at matagal niyang pinagsikapan ang kanyang pagbabalik kahit may takot na baka hindi na siya makapaglaro. Mahirap ang season para sa kanya, bagamat pumirma siya sa Warriors bago magsimula ang season, na antala ang opisyal na pagpasok sa roster dahil sa salary cap rules. Pagkatapos niyang maipasok sa roster noong huling bahagi ng Nobyembre, muling sumiklab ang kanyang sciatic nerve problem na nagdulot ng halos isang buwang hindi makagalaw at panonood na lamang ng mga laro mula sa bahay. Ibinahagi niya kung gaano kasakit ang manood lamang mula sa sidelines, lalo na't alam niyang kailangan ng team ang kanyang kakayahan dahil sa sunod-sunod na pinsala ng mga players. Matapos ang isang buwang halos hindi makagalaw, umabot pa hanggang All-Star break bago siya muling nagkaroon ng kumpiyansa na kaya niyang makabalik ngayong season. Noong All-Star break, parang may malaking improvement, sabi ni Seth. Patuloy lang ako sa rehab. Nagkaroon ng malaking progreso at nakabalik sa live action na ensayo. Doon ko naramdaman na makakabalik talaga ako. Bumalik siya sa laro ng malakas. Ipinakita ang matatag niyang shooting at agad na nahanap ang ritmo niya na ikinabilib ni Jazz guard Elijah Harkless. Ipinahayag niya na ang kakayahang makapag-ambag kahit walang laro-laro na ritmo ay isa sa mga dahilan kung bakit nanatili siya sa NBA. Ang kanyang pagbabalik ay nagdadagdag ng mahusay na shooter at malusog na katawan sa Warriors sa tamang oras, lalo na't wala sina Moody at Will Richard dahil sa injury. At si Stephen Curry ay nagre-rehab pa ng kanyang tuhod. Pinuri siya ni Steve Kerr bilang malaking scoring threat at isa sa pinakamahusay na shooter sa liga. Hindi pa tiyak kung makakalaro siya sa susunod na laro dahil sa pag-iingat sa mga players na kakagaling lang sa injury, ngunit maganda ang pakiramdam niya pagkatapos ng unang laro at plano niyang ipagpatuloy ang magagandang ipinakita niya sa pagbabalik.